Ba't kayo nag-away ni Adam? I spent 5 days with Spart, isa sa pinaka-successful na content creator sa Pilipinas. Tama rin ka na kapag meron ka ng f*** you money. Gumawa siya ng giant tortang talong, nag-drive ng toy car hanggang sa dulo ng Luzon, at kumain ng chicken sa ilalim ng dagat. In-invite ko siya sa Puerto Galera para matuto ako sa kanya. What is the secret sauce of Spart? At para patulugin siya sa abandoned na resort. I learned 3 things from Spart. Hello. The legendary Spart. 5 kami sa trip na to, kasama ko si Angelica and Eileen, fellow travel content creators like me, si Dave, ang dakilang teammate ni Spart. Kumusta ka work si Boss Spart? Okay naman, sir. At syempre, si Idol Spart. Solo natin, no? Just wanna go to Puerto Galera, of course, and also meet new people. Ito, kayo. Medyo nagulat sila Angelica and Eileen na ganito pala kasikat si Spart. And throughout the whole trip, ang dami talagang nagpa-picture, lahat in-accommodate ni Spart, at sinabi niya rin sa akin na he really appreciates the support he gets from his fans. Hindi sila natulog, pre! Pero take note, hindi ganun kadaling makonvince si Spart na sumama sa isang trip. Based dun sa mga research mo, ano pa mga pwede gawin maliban dun sa mga... Gusto ko sana matuloy talaga if ever mga... I first had to convince Spart through Discord. Mukha lang siyang go with the flow or enjoy sa mga videos, pero hindi talaga siya sasama kapag walang solid content idea. Isang angle nga, pupuntahan natin mga resort, pwede mong i-compare yung experience nung staying there versus staying dun sa abandonado. Pwede. Mas interested sila dun sa experience na hindi nila may experience. Okay, matutuloy na ang content. Exciting. Let's go. Igog. May nahanap po ako mga abandonadong resort. Pinwari kong talipanan. Hinanap namin ang mga abandoned resort sa Puerto Galera para sa next video niya. Ito na, oh. Parang ito na. Ito, oh. Ito naman. Nakita mo? Ito. Nasa kanan. Umaga, hindi mo. Let's go! Nung nahanap na namin, nakita ko kung gaano kasaya si Spart at puno siya ng excitement. Bihira lang yata sa mundong ito ang ma-excite matulog sa abandonadong lugar. Although magandang spot na yung unang resorts na abandoned na nakita namin. Okay, kaya ako sa taas. He really went the extra mile nung nakita namin yung mga resorts sa kabila. After that, nag-set up siya ng camp at naghanda na para sa video. So, the first thing I learned from him is to really go the extra mile. Today, may interview natin si Spart. Kasama ko si Angelica and Eileen. And right now, sure ako gutom na si Spart. Hanapan muna natin siya ng food. Kawawa. Wala siyang food. Wala siyang food, guys. Nung nagising si Spart, inistorbo ko siya para ma-interview at maintindihan ang sikreto ng malupit na content creator. Morning, sir. Sige, upo ka nga. Dito ako. Podcast kami dito sa abandonadong resort. Una sa lahat, ba't ka nandito? Ang point ko kasi kung ba't ko ginawa to is ma-compare yung anong pwede mong magawa sa isang luxury resort tsaka sa abandoned. Kumbaga, ano yung wala dito na meron doon. May sinabi ka sa akin yesterday na sa lahat ng ginagawa mo, parang nawawala na yung sense of reality mo. For example, dude, ngayon nagpo-podcast tayo. Saan normal nagpo-podcast? Sa studio. Studio. What if nasanay ka na nagpo-podcast ka sa hindi kasanayan na lugar? You might have some sense na na-lost na yung reality mo dahil hindi mo na-experience yung mga na-experience ng normal na tao. Kaya nagkakaroon ako ng ganong type of conversation with myself kasi lahat ng ginagawa ko is purely to make extraordinary videos. Yung hindi ginagawa nyo, yung hindi nyo gagawin, ako gagawa. Ganun. And that really makes sense because every time na pinapanood ko si Spart, naiisip ko na parang gusto ko rin yun gawin pero hindi ko naman siya gagawin in real life. So papanuurin ko na lang ang video niya.
Would you advise people to go into YouTube? Oo naman. And this is not hobby. This is a job already. Once na nagets mo siya passionately, internally yung fundamentals, you'll really love the game, enjoying the game, learning the game, breaking the game, and making another game. Pero syempre YouTube, content creation, it all depends on you. Hindi ka ba natatakot na sobrang daming bata ngayon gusto maging YouTuber? Kaya lahat ng mga bagay may risk. Ang kailangan mo lang gawin, i-calculate niyo yung risk niyo. For example, naglabas ako ng 100 pesos sa content. Ano yung ilalabas ng content na yun? Kada invest ko, dapat yung work na magagawa ko dun, it's either dumoble, tumriple, or sobra pa. Na-realize ko na hindi mukhang pera si Spart, pero alam mo na very conservative siya pagdating sa finances. May karinderya nga dun kumano. Sobrang mura. Tama rin ka na kapag meron ka ng pera na fuck you money. Kapag wala, gawin mo whatever it takes against all odds. So the next thing I learned from him is that money is an important tool. Ba't kayo nag-away ni Adam? Ba't kami nag-away ni Adam? Kasi nawala ako sa sarili ko. At pagkatapos ng pagdurusa, panahon na mag-enjoy si Spart. Nakapag-relax na sila sa magandang resort. Nakapag-island hopping. At kumain ng masarap na pagkain. Na-meet ko rin ang gang ni Spart. Uy, si Renzo, pakilala ko sa'yo. Siya yun. If hindi kayo familiar, may isang grupo na matitinik na content creator si Spart, sila Adam, Shanner, Zarkaru, si Jess, at iba pa. Parang mas naging tight kami. Kahit na alam namin na marami na nagbago, hindi na kami magkasama sa isang bahay. Kahit magkakasama kayo sa isang bahay, meron na rin kayong parang kanya-kanyang mundo. The foundation should be really, really freaking strong. Strong enough para makapag-penetrate sa US, international. At na-realize ko na isa tong malaking component sa identity ni Spart ngayon. Ba't kayo nag-away ni Adam? Nawala ako sa sarili ko. Yung mga bagay na nangyayari, I couldn't control it by myself. Na ako na yung kinontrol. Kami ni Adam, parang nilamon ng sistema na nagbago yung pananalita, the way I see myself. Nagkaroon ako ng angas na ganyan na hindi ko maintindihan ba't ako nagkaroon. Well, nakita ko naman na okay na kayo. Oo, okay na kami, guys. Okay na kami, okay? Kaya masaya na ako na nangyari yun. Nag-grow rin kami dalawa as a person, sa relationship namin dalawa. So dito nakita ko yung sarili ko, pati yung group of friends ko na talagang tinulungan ako during the time na heartbroken ako. Wala akong trabaho, tapos kaka-start ko lang sa content creation. Kaya the third biggest lesson I learned from Spart is to really cherish your friends. Kung marami tayong natutunan kay Spart, ano kaya ang napulot ni Spart sa trip na to? Anong realizations mo sa trip na to? Realization. Since uwi ka na bukas. Realization ko, sa totoo lang, wala kasi nagstay lang ako I stayed present very present. Pero na-realize ko na maganda na lumabas-labas ka rin, and kumbaga mag-stop ka lang na mag-isip minsan, tapos pumunta ka sa mga lugar na hindi mo akalain makapunta ka, tapos enjoyin mo lang. After nun, bumalik ka na ulit sa pag-work. So okay na. Yun na-realize ko, kailangan mo mag-chill rin kahit paano. After nun, pwede ka na magpayaman.